Bonjour à tous! Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Maayong adlaw sa tanan. Welcome to our podcast, Pinay Wiwi. We are a group of Filipino wives living in France who aims to share our experiences. Je m'appelle Kim. Je m'appelle Anne. Je m'appelle Jenny. Je m'appelle Dani. Je m'appelle Eileen. Je m'appelle Rosa. And we are the host of Pinay Wiwi. Bakit nga ba? Bakit Pinay Wiwi? And what is Pinay Wiwi? Pinay kasi mga Pinay tayo. And Wiwi kasi yun yung mostly na ginagamit dito sa France. Kahit nga matagal ka na kapag tinatanong ka lang, Wiwi. Diba? Parang yung nagtatawanan kayong lahat Kasi di ba pag sa Tagalog may ibang kaya nga Wiwi pag Meron pala sa kanila yung word na wiwi. Kung sa Pinas, iba yung sa... Pero dito, tayo gamit yun. At ang ibig sabihin ay yes. Ayan. Oo. Bakit naman sa atin? Oo. Sige. Diba? Parang ganun. Uy, tutape. Lahat na lang, no, dahil kagaya natin, mga unang dating dito sa France, diba? Usually, ang sagot lang natin ay gamit yung oui. Wala kasi tayong alam dati. Di kasi tayo hindi tinuturo sa klase natin nung nasa Pinas pa tayo. So, yung sariling sikap tayo na magsagot ng wiwi dito kahit hindi natin alam yung sinasabi nila. True. Today's episode, we will be sharing about how we met our French partners. So, are you interested to know how? Siyempre, maraming makikinig nito. Ayan. Yung mga may dyan, yung mga abang. Kahit tapos na ang Valentine's ngayon ay March na, pag-usapan natin yung mga love life natin. Uy. Yes. So, Sis Ana, paano nga ba kayo nagkita ng iyong husband? Pag tinatanong ako din, kinikilig pa rin ako. Iba yung love story namin kasi pandemic love story kami. Bakit ba naging pandemic love story? 2020, na-meet ko ang husband ko sa isang dating app. Ayan. Alam niyo ba yung dating app? Anong dating app yan? Tinder ba yan? Ay, hindi siya. Tantan. It's a Chinese app. Sa mga nakikinig dyan, Tantan app po tayo. Ayan. Then, na-meet ko lang siya 2020 dahil doon sa chat na yon nag-swipe siya and then nagka-match kami. Ayun, nag-usap lang kami about family and about series na agad yung pinag-uusapan namin. Kaya alam niyo ba, first week pa lang na magka-chat kami ay nag-propose ng aking asawa. Bilis na. Wow. Naging papisan kami nung nag-propose siya. Naging 1 month, nag-propose ulit. Nag-wait lang kami sa isa't isa until wala pa rin, tawag dito, hindi pa rin nagbubukas ang border ng Pinas. Alam niyo yan, di ba? Pare-paras tayo. Naghihintay sa ating mga apaw. Ayun. Pero siya, ginawa niyang paraan lahat. Pero wala pa rin. Kaya ayun, nag-meet kami. First meet namin sa Georgia. After 11 months ng LDR, nag-propose ulit in December 2021. 1 year na kami doon. Nagpakasal na kami agad. Wow, grabe. Kakaibang story. Napaka-unique. Sis Eileen, ikaw naman. Me and my husband met at online dating called Asian Dating. Doon ako nagpa-member kasi nga Asian talaga ang gusto ko. Totoo lang. Japanese talaga gusto ko. Ewan ko ba? Ayun. Asian dating yung pinasukan ko. Dapat kasi diba pag European dating, may mga ganun diba? Pag bet mo yung fruit, bet mo yung American yun. Wala Magano, parang nagsisipa. So yun, yung sa amin, hindi ko alam, may kakaiba din kasi rin sa amin kasi nga, 1 week pa lang kami magka-chat. Nag-messenger agad kami. Tapos, hindi talaga kami na yung video call. Kahit na ang tagal namin magka-chat, siguro mga inabot na kami ng 5 months na magka-chat, hindi pa rin talaga kami nakita sa video call. Kaya ang iniisip ko ay scammer, yung ganun-ganun. Di ba kasi yung mga ganun, yung hindi kayo nakikita pa sabihin, ganito, kahit pasahan ka pa ng picture, di ba? Sabihin, wow, kaming ganyan. Okay, iniisip ko, hindi to siya totoo.
Tapos nagulat na lang ako, mga 6 months kami nagka-chat, sabi, uwi ako ng Pinas. Sabi ko lang, uwi na ng Pinas. Ay, ano pupunta ng Pinas? Ay, hindi pa nga kami nagkita sa video call. Sabi ko, ay, scammer to. Sabi ko, gano'n. Nakakalimutan naman. Bakit pala hindi kayo nag-video call agad-agad? Sa totoo lang, marami akong mga ka-chat dati. Tapos, siguro ngayon pa lang kami nagka-chat, video call agad sa kanya. Hindi ko lang siya masyado inintindi kasi sabi ko, scammer yun. Hinayaan ko lang siya, pero na-replyan ko rin na, good morning, gano'n. Tapos nagulat na lang ako, sabi niya, punta ako niya sa Pinas para makita. Sabi ko, sige, bahala ka, sabi ko gano'n. Tapos nagulat na ako, pinakita niya na yung, plane ticket ba yun? Anong turning point, sis? Kung bakit mo siya nire-replyan, ganon, kahit na feeling mo scammers, anong nasa isip mo that time? Wala lang, boring lang ako. Kung ano yung tinatanong mo, sinasagot niya rin naman, o kumain ka na ba? Yung parang, serious din kasi yung pinag-uusapan about sa yung plano mo sa buhay, mga ganun. Serious mong tao to, pero sabi ko, scammer nga lang. Gusto kasi talaga scammer eh. Oo, diba? Tapos alam mo naman, yung world ng online dating. Tapos hindi rin siya nag-initiate na magpakita ng video or hindi kanya in-ask na mag-video. No talaga. Ako gusto ko kasi ayoko manguna, no? Siyempre, ganda ako. Siyempre, Update na tayo. sabi ko, nayaan ko lang siya. Tapos yun, siguro 3 weeks before ng flight niya, hindi ko na talaga kaya. Sabi ko, hindi pwede, hindi ko ito makita. Kaya yun, pumarad din naman siya. Yung pala, inaantay niya din naman para ako. Baka naman kasi iba yung masundo mo si sa airport. Pogi pa naman din. Sabi ko, scammer talaga to. Kasi puro picture na nakikita ko. Kasi yun nga, 3 weeks before ng flight niya talaga is, nag-video call na kami. As in, saglit lang talaga. Parang, kasi nga hindi pa siya masyado din marunong mag-English. Kaya hello lang. Alam mo yun, parang ang dami naman pinag-usapan sa chat. Nung nagkita kami sa video call, parang mag-uumpisa ulit kami na, hi, hello. Yun na, nakita na kami. Ayun na. Ngayon, si Steve, ikaw naman. So, kanina, Tantan at Asian dating app. Yung sa akin naman, dating app din, pero para sa Korean naman yun, opa, hinahanap. Yung opa na uwi sa French. So, ang name naman ng app, Meet, M-E-E-F-F. So, hindi naman talaga ako nung naghahanap ng jowa. Mga gusto ko lang makakausap. Bored din ako that time. And then, na-meet ko yung husband ko doon. Anong year, sis? 2018. So, kaya siya nandun. Kakagaling niya lang daw magbakasyon sa South Korea. And then, naghahanap siyang ng makakasamang Pinay para, kasi bibisita siya sa Pilipinas ng April 2019. So, nagkausap kami, nagkwentuhan, ganun. Tapos, naging sobrang close kami sa chat. And, nung una, may isa siyang Pinay na nakausap. Yun yung kasama niya dapat maggala dito sa Pinas. Kaso, para mas naging close kami. And then, after 1.5 months, nag-send na agad siya ng flight details niya. After 1.5 months namin magkausap. Sinend niya agad. Pumunta agad siya ng Pilipinas. Supposed to be April 2019 pa dapat. So ako, busy ako noon kasi nagwo-work pa ako noon sa Makati. And then, ako kasi yung taga-organize ng Christmas party sa dati kong work. So, sobrang busy ako that time. Magpapasko pa. So, ang dating niya no, December 2. So, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa nanay ko na may pupuntang AFAM para sa'yo. Tapos so ayun, nag-meet na kami ng December 2. Then, Ang aga, no? yes, 1.5 months pa lang kami magkausap, no? Tapos, doon siya nag-stay sa hotel next to my, work, para magkita kami lagi, gano'n. Wow. Yung mga plano dati, hindi natutupad, no? Excited nakasulat sa mga hinaaraw. Oo. So, ayun, sabi niya, kaya pumunta siya agad para, ayaw niya na kasi mag-extra ng oras, kasi kung seryoso, edi go na. Kung hindi seryoso, edi tapusin na agad. Nagseryoso naman kaming dalawa. Bakit ganun yung mga asawa natin, no? Napaka-seryoso forward. Ayaw na magsayang ng oras kasi. Oo, ganun daw kasi yung Kaya mga diba? Hindi sila kagaya sa ating mga Pilipino, nung mga Pilipinong lalaki sa atin, diba? Oo. Daming paligoy-agoy. Gusto nila, gusto talaga. Oo. So, Hindi yung uso yung ligaw. Ano yung ligaw ng... hindi nga din sa akin nagligaw. Yung first meet namin, yun na yung mansari namin. Ano naman kami ng asawa ko? Asawa ko nag-propose agad.
Pagka-chat naman lang magka-video call. Hindi ko alam na wala nga kaming mansari. Charlene Gonzalez, 'di ba? Yun. Walang hindi sila tapos nag-propose si Aga Mula. Ay, oo. okay, Ko rin yun. Grabe. Ikaw naman, Sis Rosa, gusto ko marinig yung kwento mo. Ulala, ako na. Okay, yung sa inyo, Tantan, Meet, at saka Asian Dating, ako naman nasa Tinder. Nagka-passport ako sa Tinder. So, wala akong binayaran. So, free lang yun na nag-a-advertise ako ng Tinder. Di naman tayo nakapromote. So, ayun, nag-meet kami sa Tinder. Naka-super like siya sa akin. So, may notification si Tinder niyan na magdahan-dahan ako mag-swipe kasi may nag-super like nga. So, ayun, nung time na yon parang ako, nasa good mood. So, yung mga nagsusuper like, kasi minsan yung mga nagsusuper like. Ano yung super like? Para siyang feature ni Tinder na pag isusuper like ka ng tao, magno-notify siya sa'yo. Tapos makikita mo kung sino yung nag-super like sa'yo. So, pwede mo siyang i-check yung profile niya. Super power. Yeah, parang ganon. Parang aside sa like, swipe right and swipe left, may super like talaga na feature ni Tinder. Yeah, tapos doon nakita kami, nakita niya ako yung profile ko, tapos na-shock din siya. Bakit daw may Pilipina dito sa France sa Tinder? So, ayun, nag-swipe right ako sa kanya kasi parang feeling ko okay naman siya. At first talaga, kahit ngayon sinasabi niya sa akin, minamock niya ako kasi sinasabi ko sa kanya dati na parang doable lang siya para for me. Kasi hindi naman siya ganong gwapo, 'di ba? At first, hindi masyadong gwapo yung tapos yung profile niya. Doon lang talaga kami nag-click kasi pareho kami ng goal sa relationship. So ayun, at first friends lang talaga kami. Like nothing going on, like friends lang, normal conversations as friends, ganon. And then until umabot kami sa 2 weeks na pag-uusap namin, parang gusto namin i-try mag-relationship. Ano ba yung relationship for foreigner? Kasi he's my first boyfriend sa foreign. Siya talaga yung pinakauna kong foreigner. Kasi natatakot ako ng foreigner, di ba? Kasi malalaki, mga ganon. Nakalaki yung Talagang wala crazy yung height, yung body build, saka ang liit ko kayang babae. Tapos after mga few months sa usapan namin yung pag-visit sa France kasi pinakauna ko talagang gustong mapuntahan outside the country is France to see Eiffel Tower, like the famous Eiffel Tower and ayun, hindi ko in-expect yung mga messages namin before. Nangyari siya, nagkatotoo siya, like after 8 months, nagkita kami ng partner ko dito sa Pilipinas. Nag-meet kami like after talaga nag-open nung borders ng airport. So yun, lumipad kagad siya papunta dito sa Pilipinas at saka ayun na. Tapos nahirapan din ako magsabi sa parents ko kasi 'di ba foreigner yung partner tsaka iba din sa Pinoy kasi kakagaling ko lang ng heartbreak, mga one year akong nag-hibernate. Nag-hiatus ako for 1 year. So ayun nga, na-shock sila kasi nga foreigner yung pinakilala ko sa kanila. So, ayun, nandito na nagkasama na kami ng partner ko for 3 weeks kasi 'di ba hindi masyadong marami yung holiday ng mga French. So, yun. How about you, Sis Dani? Ano naman yung story mo? Wait lang, comment lang ako dun sa story mo. Kinilabutan ako nung sinabi mo na na kaya kayo nag-click kasi same yung goal ninyo sa relationship. Kasi yun naman talaga yung gusto natin kapag may partner tayo. Pareho kayo nang tatahakin kasi doon nasisira hindi yung kung ano-ano lang na dahilan. Kapag hindi kayo pareho ng end goal, hindi talaga. Oo. Kasi nga, 'di ba? Gusto natin ng serious relationship. At saka alam ko yung mga French, straightforward sila. So, nung sinabi niya sa akin, ganito yung goal niya, ganito yung gusto niya. Tapos, same din sa gusto ko. So, ayun, kami talaga dalawa, nagka-click talaga. So, ayun, kahit hindi naman kami nagsimula as, boyfriend-girlfriend kaagad nung first message namin. Maganda pa rin kasi, at least at first, nag-start kami na as friends.
Tsaka bago kami naging in a relationship, hindi pa din kami nag-video call. Same kay si Eileen. Di pa kami nakapag-video call. Doon na kami nakapag-video call nung nasa in a relationship after 1 month na relationship namin. At saka, doon din kami naging friends sa Messenger at sa Facebook. Kasi after ng Tinder, nag-WhatsApp kami kaagad. Diba? Umaalis talaga tayo doon, no? After natin. Kasi split kaagad yung pag nakita mo na yung for you. The one. Kailan pala yon sis Rosa? Kailan kayo? COVID time, 2021 kami nagkakita. Okay. So, sis Jenny, last but not the least. No, si Danny. Si Ay, Danny pa. Sino na ba? Ay, sis Jenny. Danny pa. Sorry. Nalito. Ako, sige. Sa amin, wala kaming dating app. So, pinadala ko ng company namin from Philippines to France. Noong una, tinanggihan ko yung project kasi hindi ko naman pangarap pumunta ng France. Pero iba ako. Kasi parang sa akin, nakakatakot pag pumunta ka sa ibang lugar, diba? So, pinadala ko dito. First, hindi ko alam yung lingkuwahe nila. Nagkaroon kami ng konting training, pero yung paano lang mag-greet, ganyan. So, ang hirap. Parili pa rin mo ako sa bansa na wala akong kakilala, wala akong... Tapos yung project pa na dadatnan ko dito, hindi din yun yung ginagawa ko sa Pilipinas. So, mahirap siya kasi parang ang mangyayari is ita-transfer yung trabaho galing France papuntang Pilipinas. Alam naman natin yan kasi naging service center talaga ang Pilipinas sa mga sa iba't ibang bansa. Diba? Maraming kinikater ang Pilipinas sa iba-ibang trabaho galing sa ibang bansa. So, yun, ang gagawin ko, nanakawang ko siya ng trabaho. Ganon. Tapos dadaling ko sa Pilipinas. Nagkataon na yung asawa ko, yung trainer ko. Yan. So, hindi niya lang ako tinuruan ng trabaho. Hindi niya Turuan ka rin magmahal. Turuan kang magmahal. Iba pala tinuro sa'yo, sis. Actually, yan yung running joke sa office. Kasi sabi, professional lang dapat, pero bakit daw pag nakikita kami, para kami may sariling bubble. Kasi yung asawa ko, sobrang seryoso daw na tao. As in, kapag nagtanong daw, takot magtanong sa kanya yung mga kasamahan niya kasi lagi siyang nakapunot yung noo, gano'n. Normal yata. Oo. Hindi siya friendly, gano'n. Tapos parang nagtaka sila nung kausap ko na siya. Syempre ako, ang mahirap pa nun, syempre itatransfer yung trabaho sa'yo. Hindi siya nag-i-English mamate. Seryoso? Oo, hindi. Ikaw mag-adjust. Ikaw pa nag-adjust, no? Google Translate ko. Yung friend natin, si Google Translate. Oo, Google Translate talaga kami. Tapos, every time na uuwi ako, kasi ang hirap nung pinapatrabaho niya sa akin, hindi ako sanay. Umiiyak ako sa hotel kasi hindi ko na kaya. Tapos nalaman ngayon nung parang naging kaibigan ko na French-Turkish dito kasi nag-English siya ng very light. Nag-English naman si husband, pero alam mo yung as a French, hindi sila confident sa English. Yeah. Marunong naman sila pero hindi sila confident. Tapos nalaman ngayon ng friend ko na umiiyak ako dahil ang hirap ng pinapagawa sa akin. Tapos yun, sinabi niya dun sa trainer ko na yun, na husband ko ngayon. Tapos hanggang sa, hindi ko alam na interested na pala siya. Kasi para sa akin, friendly lang din ako sa kanya. Di ba sa atin kapag may mga trainer tayo, nagte-thank you tayo afterwards na may note tayo, thank you, ganyan. Akala nila, nagpaparamdam ako. Never kasi nagka-jowa si husband. So, kaya yun na yung first step. Away ba no sa kanya? Sa akin, sabi ko, parang mag-thank you lang naman ako. Ang sikirap na ako mag-thank you sa bansang to. May kaakibat na ano? May responsibilidad. Hindi, tapos ayun, sa akin, friends lang talaga. Tapos, 6 weeks yon yung training na yon. Tapos bago ko umuwi sa Pilipinas, parang nag-confess na siya. Nagulat ako, may pabaot siya na regalo para sa pamilya ko. Agad. So, binipsip to siya agad. Tapos parang sabi ko, hindi naman ako naniniwala sa ganyan, sa mga long distance. Tapos nagulat ako, after 2 months, meron na siyang ticket. Magbabakasyon daw siya for 1 week sa Pilipinas. 1 week lang. What year yan, sis? 2018. Sabay kayo kay, si Kim. 2018, nag 1 week vacation siya sa Pilipinas. Tapos sabi ko, pag alis nito, wala na rin to. Ito rin yung accommodation namin kasi
hindi rin siya nilet go ng company namin. Parang instead na tapos na yung contract niya, since natapos na nga yung pag-transfer, since nakuha ko daw na maayos yung trabaho, parang nagkaroon ng tiwala sa kanya yung company na magstay pa for a longer period to support yung ibang task. Ganon. So, na-extend siya dun sa company hanggang sa dumating din yung end after, di ba, parang September ako umalis dito. December siya pumunta ng Pilipinas. March, bumalik siya ulit. Tapos bumalik siya ulit ng May. Tapos, end of July, nag-for good na siya sa Pilipinas. Kinausap niya yung boss niya na ilakad yung papel niya para ma-transfer. Since same company siya, parang i-hire siya sa Pilipinas. Yun. Tapos, yun na, parang doon na ako na-convince ay, seryoso pala talaga si Kuya. Ganon. Kuya. Nagstay sa Pinas? Sinundan ka sa Pinas. Oo. Oo nga. Paano yun? Habang hair. Hindi siya nahirapan kasi sabi mo hindi siya masyado nag-English. Sa Pilipinas. Nakakaintindi naman siya. Siya siguro dahil everyday na kaming magkausap nun. Nahasa na din. Tapos naging confident na siya. Yun. Ngayon, hindi na. How about the Tagalog? Nagmumura na siya. Yun naman una natin laging natututunan. Yeah nga. Bad words. Si Jenny. Ay, Paano mo siya na-meet si Jenny? yung sabi, na pandemic love din. Wow. Year 2020. Yung talagang kasagsagan pa lang nung time ng pandemic. Yung mga, yung time na Lumabas. yung bawal ko lumabas sa loob ka ng bahay, kaya boring ka. Alam mo yun? Kaya halos lahat na ginawa natin para lang matanggal yung boring. So, sa pagka-boring ko, may nakita akong game sa Facebook. Dumaan sa wall ko. Pangalan niya is Mafia City. So, may liga ko kasi sa mga online games. Gamer and Lola, di ba? Tapos yun. In-install ko siya. Yung, hindi ko alam na pang worldwide pala na ang dami palang naglalaro doon. Hindi lang pang Pinoy. As in, ang daming mga foreign. Ang daming mga foreigner. Parang bihira lang yung Pinoy na naglalaro noon. Tapos yun, yung time na yun, may mga nagbe-message. Siyempre, maglalagay ka ng mga photo mo, mga ganon. Hindi ako interesado, hindi naman ako naghahanap ng mga jowa-jowa noon. Basta ang ko lang, boring ako. Gusto ko ng pagkakalibangan, di ba? Kasi nasa loob tayo ng bahay. So, focus ako sa game. Tapos kahit may mga nagchat-chat, gano'n. Siyempre, may photo. Kunwari, ang ganda pero edited. Mga ganon. So, very true. Parang di ba? Kaya yun, may mga nagbe-message, mga foreigner, tapos siya, panay siya message, bonjour. Hindi naman ako marunong bonjour. Kung ano ba yung bonjour na yan? Inatake ka agad ng friends. Oo, bonjour. Tapos, hindi siya pinapansin, bonjour. Baka akala niya French ka. Hindi nakalagay kasi may flag eh. May flag kada naglalaro. Bawat kaya may flag. Okay. May flag yun. Tapos pwede kayong mag-chat. Parang clan. May clan yun. Pumasok siya sa clan namin. Kasal ko ako yung basta yung taga-accept doon. In-accept ko siya. Tapos yun, sabi niya, bonjour. Gano'n siya. Sabi ko, hello, gano'n. Tapos pwede mo siyang i-translate kada may message doon. Kaya medyo naiintindihan ko. Pero yung iba, automatic translate siya. Kaya yung iba, naiintindihan ko, yung iba naman hindi. Tapos yun, panay siya message, kahit hindi ko siya pinapansin. Hanggang sa nakulitan na ako, pinansin ko na lang din siya. Walang choice. Bored ka that time. Bored na. Oo, tapos yun, sabi, wala siyang photo. Sabi ko, patingin na ng photo mo. Wala ka kasing photo, ganun. Siyempre, pag walang photo, hindi ka interesado, di ba? Tapos naglagay siya ng photo niya. Napugian ako. Di ba? Ganun pa. Tapos yan. Tapos may pogi. Ganun. Tapos yan, dinireply ako. Kaya kahit hindi ako marunong mag-French, ano ba yun? Bujur na to. Nag-English ako. Tapos tradition lang doon, di ba? Translator, gamitan namin. At tapos yun, mga May, April siya noon, nag-umpisang mag-chat. Tapos naging kami May, ganon. Katapusan ng May, sinagot ko siya.
katapusan ng May. Medyo naiintindihan ko na siya, kaya sinagot ko siya. Tapos yon, lumabas kami ng game, punta kami ng Messenger, tapos yun doon na nag-start yung mga video call. Syempre, hindi siya marunong mag-English. Tapos pag nag-video call kami, as in yung ngiti lang, yung maraming Yung late na ng mga bata lang. yung parang kami mga tanga, yung habang nag-chat kami, tapos nag-video call, no? Tapos nag-chat, ganun lang. Kasi translation hindi naman kami hindi siya marunong mag-English, hindi ako marunong mag-French. So, nag-message kami, tapos kapag tatawa, ganun lang. Tapos, yun, hanggang sa nasanay na lang din. Tapos yun, syempre pandemic no, nagantay kami, antay-antay, plano. Year 2001, nag-try kaming 2001? Sa pass? Sa pass? balik tayo. Year 2021, nag-try kaming mag-meet sa ibang bansa, 'di ba? Yun yung mga option natin noon, 'di ba? Yeah. Order ng visa. Parang kay Sis Ana. 'Di ba? Mag-meet tayo ganito. Kaso, na-offload ako. Hello sa mga taga Immigration. sa mga taga China. Yan yung kinakatakot ko dati, Sis Jenny. Oo. 'Di ba? Kasi tapos ang dami. Sayang yung gastos. Kaya nga, Saan ba dapat kayo mag-meet nun? sa Armenia sana kami mag-meet noon. Okay. Kapit-bahay lang ng Georgia. Oo, 'di ba? Kasi doon madali silang makapasok. Sa Jordan, Armenia. Oo, kasi nang pinantahan dapat sa Georgia pa din. Para Kaya nga yun na nga eh. Kasamang palad, si Immigration ng Pinas, napakahigpit, di ba? Sabi, hindi pa daw kami nakikita, kaya yun, di na-offload. Tapos hinintay na naman, iyakan na, ganun-ganun. Ano ba, makakapagkita pa ba tayo? May forever ba tayo? Yung mga natagal-tagal. Tapos yun, year 2022, di ba, nag-open yung Pinas. Yun, Gary. Oo. yun, agad-agad. Nag-book siya noon ng ticket, tapos yun, nagpunta siya sa Pinas. Story naman, hindi sa dating app. Kaya nga, sa gaming, sa trabaho. Kaya di ba yung mga iba, hindi lang kayo sa dating apps makakahanap ng afam. Pwede rin sa games, pwede rin sa TikTok, pwede rin sa iba, di ba? Sa trabaho. Ayan. Pwede rin sa work. Yeah. Kaya masasabi natin, iba-iba yung kwento ng love story natin, pero ang pinagbagsakan natin lahat ay French. Kaya na. Diba? Oo, at isa lang din ang pinagbagsakan natin. Lahat tayo nandito sa France. Oo. Ayun talaga, ganun talaga ang buhay natin. At masaya tayo dahil nagkasama-sama tayo ngayon dito dahil sa mga asawa natin. Nandito tayo ngayon. Kaya tayo may podcast ngayon. Kita tayo. If you finish watching our video, don't forget to like, share, and subscribe on our channel. Let us know your experiences in the comment section below. If you have suggestions for a topic, we can do a special episode for you. Our next episode will be posted on Friday 7 p.m. European time. Merci beaucoup et à bientôt!